Guys, hello! Ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So, sagutin natin yung tanong ng isang sisi natin na kung meron nagagamit daw ba ang GCash dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun, sisi, hindi ko masyadong mag-gets kung ano yung GCash na card ba, kung pwedeng gamitin dito sa Singapore parang ATM. Yun lang hindi ko alam kasi wala pa po ako na-encounter na nakagamit ng GCash dito. Pero kung GCash app ang sinasabi mo, meron pa akong video dyan. Hanapin nyo na lang. Pasensya na kayo, medyo marami na rin akong video. So, tsagaan nyo na lang. Meron akong video dyan about dun sa GCash na dito na ako sa Singapore nung nag-open ng GCash account. Kasi nung nawala yung ATM ko dun sa Pinas, at saka tawag dito, medyo nagkaroon ako ng problema dito sa ATM ko dito kasi kailangan ng token. Basta merong problem yung nagkaroon ng problem yung ATM ko. So yun, umanap ako ng easiest way at saka murang padalahan na pwede, and yun nga yung GCash. And sinerch ko sa YouTube kung paano yung mga OFW magkaroon ng GCash account, and yun yung gamit ka lang ng SIM card ng Philippine SIM card. So pinakiusapan ko yung ate ko na kung pwede gamitin ko yung CP number niya para open ako ng GCash account, and pwede siya. So bali ang ID na ginamit ko lang noon is yung UMID ID ko sa SSS. So yun, nakapag-open ako, online naman siya, dinownload ko si GCash, tapos nag-fill up ako ng application at nag-grant naman siya, guys. So yun, actually, dito, pagka nandito na kayo sa Singapore, yung GCash account ko nandyan lang din sa cellphone ko yan. So pag nagpadala ako gamit ang Singtel Dash ko, madalas Singtel Dash yung gamit ko, sinisend ko, pag send ko, automatic na yan, minutes lang nandyan na yan sa account ko. Pag check ko ng GCash ko, pumasok na rin yung pera ko sa Pilipinas sa GCash account ko. So yun, isi-share ko lang din, dagdagan ko na lang yung tanong ni Sisi, kung ano ba yung mga pwedeng padalahan, kumbaga dito sa gamitin or i-download mo. Online lang tayo, guys, ha. Ako po yung tao na hindi pumupunta ng Lucky Plaza o hindi pumupunta ng remittance center para lang mag-waste po ako ng time na lang mag-send ng tawag ito, pumila doon, kasi sa dami ng mga nagtatrabaho dito ng mga Pilipino na DH sa Singapore, ang dami pong pumipila doon. Marami ako nakita tuwing pupunta ako ng Lucky Plaza na naghintay sila ng ganun katagal para lang ma-process yung nila. Na-experience ko yun isang beses, guys, yung kaibigan ko, pero pera ng Pilipinas, pinadala niya sa Western Union at ako yung nag-claim kasi nagkataon ng time na yun na ako ay naka-day off, tapos siya hindi niya day off noon, tapos nakiusap siya sa akin ako pwede ako yung mag-receive ng pera niya, tapos pag na-receive ko yung pera niya, ay pasok ko sa account ko, at i-transfer ko sa account niya. So yun, guys, and naranasan ko isang beses lang talaga. Bali, nandun ako sa Western Union, kasi syempre nag-fill up ako ng form, tapos hinintay ko yung reference code ba tawag doon, basta yung code na galing sa Pilipinas. And guys, mahigit almost 1 hour ako nakatenga doon. Now, nung time na hapon na yun is talagang parang naka-priority rin na ako kasi naka-fill up na ako and everything. So yun, kaya grabe, medyo matagalan. Ayaw ko mag-waste ng ganun katagal kasi nga po ako po ay merong curfew. So ako ay 9 to 6 lang na nasa labas. So kung mauubos yung oras ko na pag magsisend ng pera, ano pa mangyayari sa buong araw ko noon? So, sira na yung plano ko. So, sira na yung araw ko noon. So, kaya ako, puro online ako. Kung katulad ko rin kayo, yun. So, pwede nyo tong maging pagpilian itong mga tatlo na apps na i-download nyo lang sa cellphone nyo, at from ATM nyo ng Singapore, pwede nyo siyang i-connect sa mga tatlong account na to. Tapos, yun ang gawin nyo pang-send sa Pilipinas. Una is yung Remitly, pangalawa is yung Western Union, at saka yung pangatlo is yung Singtel Dash. So yun, bali itong tatlong to, itong Remitly. Bali, guys, ang tatandaan nyo lang, itong Remitly na to, ginagamit ko lang po ito pagka meron akong promo code. Kasi nung una kasi may nag-refer sa akin, may nakuha akong referral code, or yung pag may nag-invite sa'yo, tapos i-download mo yung apps na yun. At guys, ilalagay ko sa description kung gusto rin ninyo, ha. Bali, pagka dinownload nyo kasi yung apps direct na lang sa App Store or Play Store nyo, ang madi-discount nyo lang is yung first na hulog nyo is service charge lang ang maano nyo sa remittance nyo. Magkano lang yun? $3.9 lang yun. Unlike kung i-download nyo tong apps na to, yung Remitly, ng may referral code na yung galing sa akin or kung kanino man, ang madi-discount nyo is $15. Kahit sabihin nyo may charge yung remittance charge nyo na $3.99,
kumbaga meron pang $11 kayo na madi-discount, and guys 450 pesos din yun. Alam nyo naman ang inyong auntie is, ako is ang tawag ito, every cents count. So talagang ako, okay lang yun, kahit magpadala kayo gamit ang Remitly isang beses lang, walang problema. Kasi ako, ganun ang ginagawa ko. Nagpadala lang ako ng gamit ng Remitly kasi mas, compare kasi sa Singtel Dash at saka sa Western, mas mababa kasi ang palitan ng pero point something lang naman ang difference nila. Alam nyo naman ako guys, every cents count, sabi ko nga. So hindi ko to madalas na ginagamit. Pero dahil nga may referral code, so naka-less pa rin ako ng 400 plus. So okay pa rin sa akin yun. Pabor pa rin sa akin. Kaya drinab ko yun. So kahit isang beses nyo lang to gamitin, okay lang. At nagamit ko din to ng isang beses pa rin nung nagkaroon ng problema yung Singtel Dash ko na kailangan i-update at kailangan may emergency sa Pinas. So ginamit kong pang send itong Remitly. So okay lang guys kung marami kayong apps na mga dyan sa cellphone nyo na pang send sa Pilipinas, pang remittance. Kasi in case man na magkaroon ng problema, mag-update, kasi may nag-update yan. So magkaroon man ng problema yung isang nyo, at least meron kayong alternate na pang send nyo sa Pinas. So yun, kasi hindi tayo laging oras-oras nakakalabas guys. Swerte nyo na kung pinapalabas kayo ng amo nyo, katulad nyo na mag-send ng pera or something. So may mga ilang employer din naman na kinukonsideran nila yung pagka may emergency. So yung pinapayagan kayong lumabas. Paano kung medyo malayo yung padalahan, yung mga remittance center dito? So yun, so medyo hassle para sa atin. Kaya mas maganda meron kayong online na So yung ang pangalawa guys is yung Western Union. So yan, gusto ko ang Western Union kasi same din. Pag free nyo, unang padala nyo sa Western Union is meron siyang mataas yung palitan niya, tapos meron din siyang promo code, may discount. Yun nga lang problema dito is laging nagahang yung aking phone pag itong ginagamit ko. So hindi ko alam kung masisend ko ba siya or hindi. So medyo may hassle din to. So ayoko ng hassle. So yun, ang pangatlo is yung Singtel Dash. Ito yung madalas kong ginagamit kasi yan, so may GCash din siya. May mga service charge to guys sila, pero mas pinili ko ang Singtel Dash kasi mabilis talaga din yung transaction niya. So yun, 3.5 lang yung service charge niya. Sa Western Union mas mababa, pero minsan kasi naglag ba tawag doon, yung hindi ko siya natutuloy yung transaction. So yun, tapos pero kung okay sa inyong Western Union, di naglalag, mag Western Union kayo, mas mababa ang charge kasi parang 0.99 lang siya. Tapos kung Remitly, gamitin nyo lang ang Remitly pag una, kasi may promo code, gamitin nyo yun sa akin para meron din ako. So yun, parehas tayo makinabang. So yun, para yun lang ginagamit ko kasi mas mababa ang palitan ng Remitly. So guys, ang advice ko lang sa inyo pag nag-send kayo ng pera sa Pilipinas, ang lagi nyong tatandaan ay magkano ba yung palitan, yung conversion, at saka yung charge, yung remittance charge. So anuhan nyo yung conversion, ibig sabihin ng conversion kung magkano yung palitan. For example, sa Singtel Dash is 41 lang. Paano kung sa Western Union ay 41.2, di sa Western Union na kayo. Pero magkano bang service charge? Pag halimbawa naman, for example, ang Singtel Dash is 3.5, ang service charge na, remittance charge. Tapos sa Remitly is $3.99. So sa Singtel Dash na ako magpapadala. Tapos ibase nyo yung dalawa guys, at saka yung conveniency. So yung hindi naglalag. Kaya mas pinili ko ang Singtel Dash. Pero kung may ATM kayo sa Pinas, mag-ATM na lang kayo. Kasi yun is point lang talaga, maliit lang ang deduction ang service charge. So kung ATM na Singapore, papuntang ATM ng Pilipinas, mas okay na dun, yun talaga ang way ng padalahan nyo. Pero kung katulad nyo nga sisi na walang ATM, GCash lang yung meron na pwedeng padalahan, so yun, mag Singtel Dash na lang kayo. Bye bye.